Boss, ano po ang problema kung walang kuryente sa ignition coil? Maliban sa mga sinabi at pinakita mo, ano pa kaya o meron pa bang posibleng dahilan kung walang output? Ang tanong na yan mga kabutingting ay tungkol sa video ko about sa generator, ano? Hindi po ako expert pagdating sa mga generator na yan, pero kahit naman pa paano, sa abot ng aking makakaya, pipilitin nating i-discuss o addressan yung mga tanong na yan, okay? Mainam na may generator pa tayo dito para masagot natin yung mga katanungan ng mga kaibigan nating nagtatanong, okay? Ito po yung generator na 900 watts o 950 watts. Una nating sasagutin o bigyang linaw yung tanong number 1. Ano ba yon? Ano daw yung po pwede nating galawin kung walang kuryente o output dito sa ating ignition coil? Ito nga po pala yung ignition coil natin mga kabutingting, ano, para sa mga baguhan. Ito po yung ating ignition coil papunta dun sa spark plug. Unang-una, hindi tayo makakagawa o makakapag troubleshoot o makakapag-ayos ng isang generator kung wala tayong multi-tester. Dapat meron tayong multi-tester katulad nito. Kahit yan, no? Kinatyaga ko lang yan. Yan. Kahit pa paano nakakatulong yan, okay? Pwede mong i-check itong ignition coil kung mayroon siyang continuity. Dapat may matester ka ditong continuity. Ayan, testerin mo dito. Dapat merong papalo dyan. Ayun, oh. Oh, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, good itong ignition coil. Pero, kung wala kang ma-reading dito na resistance, ibig sabihin, automatic sira na tong ignition coil mo. So, time na magpalit ka na ng ignition coil. Okay? Kung sakali naman na good itong ignition coil natin, ano yung posible nating i-check? Ito, sa loob nito, merong primary coil. Ayan, may magneto po sa loob. Pag hinila mo po yan, magkakaroon ng kuryente. Siya yung magsusupply dito sa CDI. Ito po yung wire na nanggaling sa loob ng primary coil. Dapat pag hinila mo itong paddling, merong lalabas dapat dito na voltahe. Ngayon, alin dito? So, hanapin mo dito. Pero yung itong generator na to, ang kulay ng kanyang supply ay ito. Ito. Yan. Itong kulay gray. Ngayon, kuha ka ulit ng multi-tester. Iset mo siya ng AC. Tapos, lagay mo dito. Galing yan sa primary. Ito yung magsusupply papunta sa CDI. Tapos yung isa, idikit mo naman sa body ground. Ayan. Tapos, pag hinila mo ulit ito, pag hinila mo ito, dapat papalo yun. Wala kasing tigahawak ng camera, pero ganun yan. Pag hinila mo ito, dapat may papalo dyan na kuryente. Pag walang papalo dyan, ibig sabihin, sira na yung primary coil. May diferensya sa primary coil, so buksan mo yan. Ngayon, kung good yung primary coil, siyempre sunod na i-check mo itong CDI na. Kung may pamalit ka, palitan mo yung CDI. Ngayon, sunod na tayo sa pangalawang katanungan. Ano pa daw yung mga dapat galawin o posibleng galawin kung wala pa ring output? Ayun lang naman kasi mga kabutingting, yung mga po pwede mong galawin dito ay yung unang-unang i-check mo ay yung capacitor. Ito, capacitor. Ayan. Kung walang sira, kung good naman tong capacitor, yung diode sa loob, hindi naman sirain yun o hindi naman madalas masira yung diode sa loob na nasa kanyang rotor. Yun, pero kung sakali lang, pwede mong i-check yun, yung diode sa loob ng rotor
may kasama ang resistor yun na nakaparallel. Okay? So kung good naman yon, ano pa ba yung po pwede mong i-check? Mag-check ka na lang dito ng resistance. Dito sa kanyang load windings. Ayan. Itong kanyang load windings, dapat mayroong resistance dito. Ito yung kanyang load windings o kaya yung output windings. At saka itong excitation coil. Wala kang ma-reading, ibig sabihin, i-check mo na lang yung dugtungan sa loob o i-check mo na lang yung coil mo sa loob. Okay? So yun lang naman yung mga po pwedeng galawin kung walang output ang generator. Okay? So summarize natin Ito po yung diagram nito, yung generator na to. Po pwede kang mag-check ng resistance dito sa may output. Dapat may ma-reading kang resistance dyan dahil tignan mo yung coil buo. Ngayon kung wala kang ma-reading dyan na resistance, may problema na sa coil mo. Maging dito sa excitation coil, may nakaparallel na capacitor. Ito siya Ito yung capacitor. Ito yung terminal niya. Ito yan, excitation coil. Ayun. Dapat may ma-reading ka din dito. Dapat may ma-reading ka din dito na resistance. Kung wala kang ma-reading dyan na resistance, may problema ulit sa coil mo. Ito yung kanyang rotor coil. May nakaparallel na resistor at saka diode. Ayan. Ito po yung umiikot. Itong rotor ay may kaunting magnet na nakalagay dyan. Sa kanyang rotor, nakadikit. Maliit na magnet. Pag umikot, magkakaroon ng kaunting dito sa excitation coil, tapos mag-i-induce papunta rito. Lalakas yung magnet nito, lalakas din yon, magkakaroon ng output. So ganyan lang. Ito po yung kanyang basic diagram. So ayan,